Kini ang mga dagong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Dispatcher sa Lapu-Lapu City nga usa ka PWD gikulata ug gidugab. Babae patay human nadasmagan ug napasok sa ilaw sa usa ka multicab sa lungsod sa San Fernando. Bayro nun sa kuryente patasan karong Abril. Ug black soldier flies gipalambo sulod sa Eco Park isip sulbad sa basura. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gikulata og gidunggab sa usa ka 24 anyos nga lalaki ang 56 anyos nga dispatcher sa Lapu-Lapu City Public Market. Si Luan Merondina sa report. Sa kuha sa CCTV sa Lapu-Lapu City Public Market, makita kining usa ka dispatcher nga naglingkod daplin sa karsada haduol sa mga namaligya og utanon. Pipila ka gutlo, miduol ang 24 anyos nga lalaki ug daw may giistorya kini. Apan human sa pipila ka gutlo nilang panag-istorya, kalit lang gisumbag ang dispatcher sa batan-ong lalaki. Dayon ni sud sa luyo nga bahin sa mga stalls ang sospek nga daw may gikuha. Dinhina ni barog ang biktima ug nag-anam-anam pagsibog sa dapit nga iyang nahimutangan. Gibalikan siya pagkulata sa batan-ong suspitsado ug kay stroke survivor ang biktima, maglisod siya pagsagang. May mga punto nga natumba gayud ang biktima apan nakabarog ra usab kini pagbalik. May mga nisway pagbadlong sa sospek apan gibalikan pagayud niya pagsumbag ang biktima ug ning higayuna siya na ang natumba. Nauwang lang ang hitabo dihang gibadlong na ang sospek sa iyang igsuong babay. Ang biktima sa iyang bahin nisakay og motorsiklo paingon sa hospital aron magpatambal sa mga samad nga iyang nahiaguman. Matod sa biktima, pipila ka gutlo sa wala pa ang hitabo, gidunggab sa sospek ang iyang anak. Managsilingan man ang sospek ug ang biktima sa barangay Gunob. Apan kay nakalihay kini og nakatago, siya ang giapa sa sospek didto sa merkado o gikomprontasi kun asa ang iyang anak. Ug kay wa man makit-i sa sospek ang anak sa biktima, didto sa merkado, busa ang dispatcher nga amahan ang iyang gipahimungtan. Pagbaro niya, ko yung botelya, yung ibuwak. Unya? Bato, idungga mo yung botelya. Kita lang ko kay, gano'n na sa kong gamot kay, pagdado man, ang tira kong tagang. Nagabangon ko, bunala ang botelya. Pag bunala botelya, maglipong ko, lakad mo ko kay, para kaya ko usban. O may katabang ako. Ang insidente nahitabo niadtong Black Saturday sa Kadlawon. Human maimbestigar sa mga sakop sa Police Station 3 ang hitabo, gi-refer nila kini ngadto sa barangay. Apan kay wa mo patimaw ang suspitsado, sa gikatakda unta nilang husay niadtong Abril 14, nakahukom ang anak sa biktima nga i-post kini sa social media ug nanawagan ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan ug ang Congressman Junard Ahong-Chan nga matabangan silang masikop ang sospek. Ang barangay po natin nag-schedule ulit ng hearing this coming April 21 for confrontation. So malalaman po natin if hindi pa rin magpakita, hindi ma-settle po ito, ay hihingan po natin ng certificate to file action yung ating biktima at ng ma-assist po natin ng maayos. Ang dapit na hitabuan, haduol ra usab sa usa ka police outpost. Busa gipasusi usab kini karon ni Police Colonel Augusto Desqueo, Lapu-Lapu City Police Office Director. Considering yung distance, papaimbestigahan po natin po yung pangyayari ma'am para makita rin natin kung talagang yung mga pulis natin ay ginagampanan nila yung kanilang trabaho during their duty sa outpost po natin. Samtang gitataw sa market administrator nga dili vendor sa merkado ang sospek. Wa man sa gina sila tindahan kay dirikot. Kay kung naagi tindahan man possibly pwede nato na sila makakuanan. Pwede na siya ground yun nga mapawi ang pisto eventually kung kuan din siya makakos yun siya public disturban. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 51 anyos nga ginang dihang nadasmagan ug napasok sa usa ka multicab van sa National Highway sa Barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando. Ang biktima giila nga si alias Loreta, minyo og residente sa maong barangay. Samtang ang nagmaneho sa multicab van mao si alias Josefos, 48 anyos, usa ka construction worker ug residente sa Carcar City.
Sa investigasyon sa San Fernando Municipal Police Station, nasayran nga ang sakinan gikan sa south ug paingon pa norte. Dihang miabot sa may National Highway, nadasmagan ni ini ang biktima nga milabang. Uwahin na matud pa nga nabantayan ni ini ang biktima. Tungod sa impact, napasok ang biktima sa ilawom sa sakyanan ug tungod sa naangkong severe injuries sa nagadiiyang parte sa lawas, gideklarar kini nga patay dihang nadala sa tambalanan. Ang bana sa biktima nakigsettle na sa driver sa maong sakyanan kinsa mipasalig nga moabaga sa mga galastuhan. Hinungdan nga wala nay kasong gipasaka batok sa maong driver. Nadakpa na si kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico. Matud ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nasikop-siko sa Czech Republic tungod sa problema sa iyang mga dokumento. Nakigalayo na ang otoridad sa Pilipinas ngadto sa Czech government aron makauli si Zaldico sa Pilipinas. Siko usa sa 16 ka mga akusado sa substandard flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Gikatakda nga muus-us ang presyo sa diesel o gasolina matag litro sunod semana. Subay kini sa milabayng 4 ka adlaw nga trading sa mean of Platts Singapore CONMOPS o sa foreign exchange averages. Gibana-bana sa oil industry source nga mukanaog ang presyo sa diesel gikan sa 17 ngadto sa 19 pesos matag litro. 2 ngadto sa 3 pesos sa matag litro ang napanglantawang pagmeno sa presyo sa gasolina matag litro. Ang mean of Platts Singapore CONMOPS maoy average sa matag adlaw nga price assessment alang sa refined petroleum products sama sa gasoline ug diesel. Nga gibaligya sa Singapore nga maoy regional hub alang sa Asian oil trading. Matag Lunes, ipahibaw sa mga fuel retailer ang price adjustment ug ipatuman ang adjustment pagka Martes. Gisugyot ni Senador Bam Aquino nga ibalik sa 10% ang 12% value-added tax kun VAT dinhi sa nasod. Makatabang kini aron makunhod ang presyo sa mga produkto ug serbisyo. Lakip na ang petrolyo. Gisugyot usab sa Senador ni Senator Loren Ligarda ang kasamtangang pagsuspenso o pagkunhod sa VAT sa produktong petrolyo. Kini kun moabot na sa $80 per barrel ang average nga presyo sa Dubai crude o kun adunay ideklarar nga state of national emergency o calamity o grabing pagsaka sa presyo sa lana. Giawag usab ni Senator Cheese Escudero ang gobyerno nga ibalik sa katawhan ang windfall nga income gikan sa taas nga presyo sa lana pinaagi sa paghatag og ayuda sa mga Pinoy. Gisugyot usab ni Cavite's 2nd District Representative Lani Mercado Revilla ang cap sa VAT. Buot pa sa buot, mahimong makakolekta og VAT ang gobyerno base sa pre-crisis o normal price levels. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakasugod na sa ilang pagpangandam ang Talisay City Agriculture aron mapugngan ang grabing kadaot tungod sa grabing kainit sa panahon. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabok. Fem? Ses masubsob nga pagpamakuna og paghatag og bitamina sa livestock ang gihimo sa Talisay City Agriculture ug nag-engganyo sila sa mga Talisaynon alang sa backyard gardening. Kining mga liso ug binhi sa talong, siling espada, okra, tamatis, ampalaya ug upo nga mo'y sagad motubo panahon sa ting-init. Ang giapod-apod sa taga Talisay City Agriculture sa mga Talisaynon sa ilang mga panimay ug sa barangay hall. Paagi kini aron pagdasig sa mga Talisaynon nga mosagop sa backyard gardening aron mapalambo ang household food security ug sustainable urban gardening. Ubos usab kini sa programang Food Always in the Home o FAITH nga gipasiugdahan sa Cebu Provincial Government ug kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Sa uban nga way luna alang sa backyard gardening, mamahimong magamit ang mga plastic bottles alang niini. Wala nagi rason nga kuan ang ato alang importante, ang ato lang ginkugi. So pwede man ta og palitan wa gitayuta nga katamnan, natay mga waste nga mga bottle sama ani. So pwede ra gini siya. Ang importante lang ani niya nay kagawasan sa tubig. So buslutan na sa ninyo dire nga di sa kay dako para di mo gawas ang yuta. Nya sudlan din ninyo og yuta, tamnan din ninyo. Pwede ra sapatos kanang mga dili na ninyo magamit, inyo na siyang butang yuta, mutubo na gina siya. Labi na karon nga crisis kay taron sa gasolina, mahal na ang mga utanon. So mo na nga atong gipang
suportaan ng ato ang mga isig ka talisaynon. Samtang kini mga sinakong binhi sa mga humay, nga gikatakdang iapod-apod sa 20 ka mga mag-uuma sa barangay Puok, Muhon ug barangay Linaw sa sunod simana. Sa mga barangay, napreserba pa ang pipila ka ektaryang kahumayan. Kay gihatag ma'am kaning sa ato ang mga rice farmers nabutay kaning rice nga gikan po ni sa Sapil Rice. So natay katong RC18 o RC628. Sa ato ang rice field kay kuan naman gina siya, irrigated naman na siya, so dili gyud kita maproblema sa ato diri sa rice area kay o sa Puok, Muhon ug sa Linaw. Kay naman siya tubig nga tubod man ba. Manghinaot lang ta nga dili lang siya mo grabe gid ang kainit. Samtang wala pa'y nadawat nga report ang City Agriculture Office gikan sa kapin 600 ka mga mag-uuma sa syudad sa Talisay nga nangadaot ang ilang pananom tungod sa kainit. Ang unsa may maani sa mga mag-uuma, ibaligya sa kadiwa at tubangan lang sa Talisay City Hall. O wala ramatod pa yung mga gipangtinda ang nangalata kay wa mahalin. Samtang, mga binuhing kahayupan sa mga mag-uuma, gihatagan usab og mga bitamina ug bakuna sa taga Talisay City Agriculture. Isip panagang sa posibleng sakit tungod sa grabing kainit sa panahon. Siya ginangunay si Sir Bernard Quijano, so nagpadayon lang gihapon ng ato ang vaccination, niya vitamin supplementation o kaning deworming. Kay labi na nga ron init kayo, kinahanglan gid siya og sakto nga vitamin sa atong baka nga makasurvive gud siya og init. Ses pahimangno sa Talisay City Agriculture sa mga namuhi og livestock nga siguroong alas 10 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon nakapasilong na ang ilang mga binuhing hayupan aron maprotektahan sila gikan sa grabing kainit sa adlaw. Samtang nitong mga Talisaynon nga gusto mamuhi og manok, baboy ug baka adunay libreng ipanghatag ang Talisay City Agriculture. Ses Daghang salamat, Femari Dumabok. Nasikop kining usa ka American national nga giingong hubog, nagsamok-samok ug nanghulga sa usa ka abogada sa gawas sa panimay niini sa Barangay Lawaan 1, Talisay City. Ang gidakop mao si alias Josh, 42 anyos, kasamtangang nagpuyo sa dapit. Samtang ang reklamante mao ang 28 anyos nga abogada nga mulupyo ra usab sa maong lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Police, ang sospek gihulagway nga hubog ni atong tungura ug kalit lang miduol sa biktima. Kanunay matud pa nga istorya sa sospek ang nadunggan niining istorya mahitungod sa usa ka insidente nga nahitabo niadto pang June 2025. Din ang sospek napaakan sa iro sa biktima. Apan ang maong hitabo nahusay na human mabayri ang sospek og 6,000 pesos alang sa anti-rabies vaccine. Apan padayong nagsamok-samok ug nanghulga ang maong langyaw. Hinungdan nga daling nagpatabang sa kapulisan ang silingan sa biktima. Nasikop ang langyaw ug na-recover sa kapulisan gikan kaniya ang usa ka kutsilyo. Kasong unjust vexation ug grave threats ang ipasaka batok sa maong suspect. Gigamit karon sa dakbayan sa Subo ang usa ka matang sa insekto nga gitawag og black soldier fly. Isip sulbad sa problema sa basura. Makita kini sulod sa Cebu City Eco Park ang kanhi Cebu Zoo. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Nagatubang karon og dakong suliran sa basura ang dakbayan sa Sugbo human nahitabo ang trash line sa Binaliw Landfill hinungdan nga nagaantos ang syudad sa paghipos sa tuni-tunila ng basura. Hilabihan kalayo nga lungsod sa Aluginsan nga gigastuhan og multi-million pesos kada adlaw. Apan taliwa nining tanan, mitumaw ang hayag nga paglaom sa kasulbaran sa problema gamit ang black soldier fly o langaw, usa ka matang sinsikto nga mukaon sa mga malata nga basura. So atong tanaon ang ilahang mga larvae nga mo'y mukaon sa basura. Kung pwede na ito mapakita sa atong kamera, murag gimok-gimok man eh. So inani. So inani ang iyang mga larvae, no? Gagimok-gimok yun. So ang mga basurang malata iproseso organically pinaagi nining mga black soldier flies, mga kaigsuunan. Kining mga binukag nga mga basura nga nakuha sa mga personnel sa Eco Park gikan sa carbon ang giandam nila sa pagpakaon sa mga linibo nga mga larvae nga anaa sa sulod sa matag crate. Tungod sa kapaspas nila mukaon sa mga rotten trash
kaya lang nilang hutdon ang mga basura sa labing dali nga panahon. Makita din ang kamahinungdanon sa trash segregation diin kadto mga malata nga prutas ug utanon ang pwede pang ipakaon sa mga larvae sa naasoy insekto. Ang basura nato karon is mao gyud giproblemahan sa atong mayor nya kani amo gyud ni siyang gipanangkamutan nga mapadaghan kay para if ever nga managhan na gyud ni siya then mo train na sad mi og uban nga mga offices or mga offices diha sa City Hall para makapadaghan sa sila ani. Dali ra matod pa pasanayon ang black soldier fly kaysa usa ka itlogan lang sa usa kanila. Gatusan ang ilang mahimong ipasanay gikan sa itlog nga mamahimong larva. Hangtod nga mamahimo silang pupa ug hingpit nga mamahimong adult black soldier fly. Purpose gyud niya mag-mate sila para maka-produce na sad sila og egg which is kato na sad ang mahimong pupa. Ang mga nalataog na prosesong mga kinan-an nga basura sa mga larvae ang himuon usab nga organic fertilizer. Sama ni mga nakadiyang utanon sulod sa Cebu City Eco Park nga lapyo og himsog kaayo ang tubo. Pwede na gyud nato di siyang himuon og organic fertilizer instead nga ipataka lang siya natog labay. Sa pagpasanay sa black soldier fly, dili lang sulbad sa problema sa basura kundi mamahimo sab kining himuong tinubdan sa abono sa mga tanom nga maghatag og luwas nga produkto nga makaayo sa panglawas sa mga tawo. Labaw sa tanan, dakong tabang kini sa pagpanalipod sa kalikupan ang tanan organic nga proseso man. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Naguna gihapon ng GMA Network sa total views sa telebisyon ug sa YouTube. Mao kini ang gipasigarbo ni GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag atol sa YouTube Unstoppable 2026 trade event. Matud ni Maralag, ang GMA Network mo'y adunay consistent, higher average unique viewers. Base sa usa ka pagtuon, kung itandi sa ubang market sa Southeast Asia, nagpabiling market ang Pilipinas. Sanglit kusog ang viewership sa YouTube tungod sa TV content. Close to 5.2 billion views. And this has been going up again and again. On an average per month, we're talking about 200 million views on GMA shows alone in YouTube. 70% of the total views of the top 25 TV content in YouTube are from GMA. That's 18 different shows. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ni ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dunay gamayng pagsaka sa balay runon sa kuryente nga malakip sa bill karong Abril. Apan gipasabot si NGCP, minus ra kini. Ano ang report ni Nico Sereno? Gipahibaw sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP, dunay aumento sa bayronon sa kuryente nga mahilakip sa bill karong Abril. Kini tungod kay patasaan og jutay ang ancillary service rates. Mao kini ang pass-through cost sa mga electricity bill nga gibayad ngadto sa mga power generator alang sa ilang mga serbisyo isip bayad sa maintenance sa grid stability. Gikan sa piso og 68 centavos kada kilowatt-hour niadtong Pebrero. Misaka kini ngadto sa piso og 75 centavos kada kilowatt-hour sa buwan sa Marso nga mo reflect sa April electric bill. Ancillary service dili ni maadto sa NGCP. Maadto ni sa mga power plants or the generators nga gitap nato from the reserve market. During the imbalance of the power grid, mukuha ta og power from the standby power plants or standby generators. So mao ni ang itong tugawag mga ancillary services. Matud sa NGCP, menos rahinon kaayo ang increase nga makita sa bill. Alas 6 kagabi, gipaubo sa NGCP sa yellow alert ang Visayas grid tungod kay may kakuwangan sa contingency requirement kay dunay mga power plants nga dili available. Hinuon gilibkas sara ang yellow alert human sa usa ka oras. Padayong pahimangno sa NGCP sa mga konsumidor, bisan grabe ang kainit sa panahon karon,
magdaginot gihapon og kuryente. Although init kayo ang panahon, pero kinahanglan nato nga magtipid gyapon ta sa kuryente kung atong mga lights walay nagamit atong i-turn off, ang atong mga refrigerator dili ta magsiga abre, atong mga electric fan ginatong hininluan ang atong electric fan, ang atong mga aircon hininluan siya kay the more nga kung hugaw mo cost na siya og dugang nga kuryente kung hugaw ang imong aircon. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Subsub na ang pagpangandam sa Lapu-Lapu City Police nunod sa pagpahigayon sa duha ka adlaw nga tigom sa mga heads of state sa mga ASEAN member countries sa naasuing dakbayan karong May 7 ug May 8. Si Luan Mirundinas sa report. Sukad kagahapon hangtod karon, nagpahigayon og joint inspection ang kadagkuan sa kapulisan uban ang mga sakop sa National Organizing Committee sa mga dapit sa Lapu-Lapu City nga magsilbing venue alang sa ipahigayong mga tigom sa mga heads of state sa mga ASEAN member countries. Mato ni Police Colonel Augusto Desqueo, Lapu-Lapu City Police Office Director, nga andam na ang Lapu-Lapu City Police sa tahas niini sa route security, venue security ug traffic concerns atul sa maong mga adlaw. Muabag kanila ang kapin sa 5,000 ka mga PNP personnel gikan sa nagkadaiyang rehiyon. Prepare natin sila na ma-handle just in case na may mangyayari po doon sa area ng bawat venue or bawat task unit commander ay alam nila kung ano yung kanilang gagawin kung may mangyayari doon sa area po nila. Samtang niadtong Abril 10, nangabot na sa Lapu-Lapu City ang mga Highway Patrol Mobility Assets nga gamiton aron pag-secure sa mga delegado sa ASEAN Summit nga ipahigayon sa dakbayan karong Mayo. Gilangkuban kini sa 108 ka mga motorsiklo ug 38 ka mga sakyanan. Gikan kini sa mga buhatan sa HPG sa Region 2, 3, 4A, 4B, 5, 7, 8, Cordillera Administrative Region, National Capital Region ug Negros Island Region. Samtang gipahibaw ni outgoing HPG-7 Chief Lieutenant Colonel Wildemar Chu nga aduna pay umaabot nga dugang mga sakyanan ug mga motorsiklo nga mo escort usab unya sa mga ministers ug sa ilang mga kapikas. We would like to appeal also sa general public to consider especially traffic flow, and we have already gikuan sa atong task group commander na i-cancel o sa ato katong mga fun run, mga concert, especially within Lapu-Lapu area. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, nga in their running era karon, apil na kamo og dagan kauban ng inyuhang paboritong Kapuso Stars karong May 30 sa Sparkle Run 2026. Lakip sa mga mudagan sila si Alden Richards, Barbie Forteza, David Licauco, Raver Cruz ug Liza De Castro. Plus, the PBB Celebrity Collab Edition Stars ug uban pa. Mag-register na o bisitaha ang official Sparkle pages o ang Run Rio pages. Busa, apil na mga kapuso. Nag-abot-abot ang mga tabang nga nadawat sa mag-inahan nga sila si Grace ug ang iyang 14 anyos nga anak nga si Dodong nga mga biktima sa pagpanuli sa Barangay San Roque, Talisay City. Gawas sa tabang gikan sa Talisay City CSWD, nakadawat usab sila og pinansyal nga tabang sa mga pribadong individual ug gihatagan usab og bag-ong tablet ni 1st District Representative Rhea Gulyas ang 14 anyos nga biktima. Pipila ka mga tabang ang gipadangat pa gikan sa kagamhanan ug sa kapulisan. Samtang na-recover usab sa Talisay City Police ang gitulis nga tablet nga gibaligya sa suspect. Gigamit na kini isip ebidensya. Samtang napasaka na batok sa duha ka mga suspect ang kasong robbery with attempted homicide. Mipatuman usab og energy conservation measures ang Mandawi City Public Library. Gipasalig sa kadagpuan sa library nga giimplementar nila kini para makatabang sa sitwasyon karon sama sa pagpaong sa air conditioning unit kung walay kliyente. Karong ting-init kay wala na kaayoy klase, minus kuno ang ilang kliyente nga mga estudyante. Apan may uban gihapon nga mutultul gayud og bisita sa library. Samtang ang City Librarian mangayo usab og abiso gikan sa City Mayor's Office sa posibleng adjustment sa library hours nila.
Giduso sa pipila ka mga magbabalaod nga tabangan usab ang anaa sa middle class taliwa sa krisis sa petrolyo. Sa pagpadayon sa hearing sa Legislative Energy Action and Development Joint Committee sa Ubos Balay, Balauranan. Gipadayag sa pipila ka mga kongresista ang ilang kabalaka nga tingalig muus-us ang mga middle class family ngadto na sa pagka-low income families. Musangpot kini sa negatibong epekto sa ekonomiya sa nasud kung maminusan ang katakos sa mga tao sa paggasto o pagpalit sa ubang mga produkto. Matod sa Department of Finance, gitun-an na ang mga lakang aron maabagan ang mga middle class families. Samtang gipaduso ang DOF kung Development Budget Coordination Committee sa ilang full report ngadto sa presidente nga mo'y himuong basihanan aron dili ilakip ang diesel o gasolina sa pagsuspenso sa excise tax. We recognize that hindi lang naman ang mahihirap ang naapektuhan nito at ang isa sa mga pinaka naapektuhan nito is the middle income classes that pay all the taxes as well. But I would like to note po na if ever there will be interventions or more subsidy to be provided, we need the revenues as well. Kasi without the revenues, wala po tayong panggagastos. Milingkod na sa katungdanan ng bagong direktor sa Police Regional Office 7 diin mitambong sa turnover ceremony ni PNP Chief Jose Melencio Nartates. Ano ang report ni Alan Domingo? Gipanguluhan ni General Jose Melencio Nartates Jr. ang turnover of command sa Police Regional Office PRO7 Headquarter. Gitugyan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang responsibilidad sa iyang sumusunod nga si Police Brigadier General Arnold Abad. Gisaksihan usab kini sa mga opisyal sa PNP gikan sa rehiyon o gikan sa kauluhan. Atol sa turnover of command, gipadayag ni Maranan ang mga dagkong hagit nga nasugatan niya atol sa iyang liderato. Apil na ang duha ka mga major calamities, ang 6.9 magnitude nga linog ug ang Super Typhoon Tino. Di nahimong instrumento ang kapulisan sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw ug pagluwas sa mga tawo nga apektado sa katalagman. Gipasalamatan niya ang katawhan ug ang mga LGU nga hugot nga nagsuporta sa PNP. Mipasalig si Abad nga buhaton usab ang tanan nga mapadayon ang programa siyang gisundan o kon mahimo mapalambo pa. We have learned to thrive amidst the constant evolution, and this continuous drive for improvement and a visionary approach keep us agile and forward-thinking, ready to meet the ever-changing demands of our roles. Thank you for your trust and confidence in designating me to lead this vital region. I accept this responsibility with a full understanding of the challenges it entails and the high expectations of the Central Visayas community. Si Maranan ibalhin isi Pangulo sa Philippine National Police Academy o PNPA. Hagit kanila ni Nartates ang pagpadayon sa mga programa ilabi na sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. The mission of the Philippine National Police is to enforce the law, prevent and control crime, maintain peace and order, ensure public safety and internal security. Samtang imanduan ni General Nartates ang bagong hepes sa PRO7 nga siguraduhon ang kahapsay ug kalinaw sumabot nga ASEAN Summit sa sunod buwan. Nandito ang magagandang ma-issue showcase dito sa Pilipinas at nandito rin ang magagaling nating law enforcers to manage and secure. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasikop sa usa ka drug bypass operation ang backhoe operator sa usa ka minahan sa Eastern Samar. Nailhan ng suspect nga si alias Lito, 28 anyos, nga taga Isabel, Leyte. Gipahigayon ang hiniusang operasyon sa Giwan Municipal Police Station ug sa PIDEA. Nakuha sa posisyon sa suspect ang upat ka mga sachet sa gituhuang shabu nga gisulod sa pitaka ug ang bypass money. Ang gituhuang drogas mitimbang og 0.95 grams. Matod sa otoridad, kini ang unang higayon nga adunay nasikop sa isla sa Kumunhon subay sa operasyon sa iligal nga drogas. Giandam na ang kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act batok sa dinakpan.
Walay daotang panahon apan ang ayang gihapong mangandam alang sa grabing kainit sa panahon sa daghang mga dapit sa nasud. Layo na gikan sa nasud ug dili na mo padaol o kaha makaapekto sa nasud ang bagyong adunay international name nga Sinlaco nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ridge sa high pressure area gihapon ang nagpasulabi uban sa easterlies. Maayo ra ang panahon hapit sa tanang dapit sa nasud. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metra Weather, ubos ang higayunan nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasud. Ug mokato ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon and happy weekend mga kapuso.